Sa Panginoon ang isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagdiritas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo mo ng lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa. Iwan mo na ang kasalanan at lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka sa kataas-taasan, talikuran mo na ang gawang masama, at kamuhian mo ang kanyang kinasusuklaman. Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay? Ang mga buhay lamang ang maaaring magpuri sa Kanya. Ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di maaaring magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa Kanya. Kay laki ng pagkahabag ng Panginoon, anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik loob sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin.
Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Kublihan ko ikaw ang sasagip kong nababagabag, aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kaniya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kaniyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa pasimula ng ating araw ngayong Lunes, ay atin pong pagnilayan ang ebanghelyo na ating narinig mula kay San Marcos. Tatlong action words o galaw ang ating narinig. Una, patakbong lumapit. Ibig sabihin po, nagmamadali. Lumuhod at nagtanong. Patakbong lumapit ang lalaking ito kay Jesus. Siguro, pagkakataon na siya ay makalapit sa dami ng taong sumusunod kay Jesus. Kaya patakbo siyang lumapit at nagtanong. At alam na natin ang kwento ng isang binatang mayaman na nagawa niya na ang lahat, pero isa lang ang kaniyang concern. Ano ang kaniyang concern? Kaligtasan. Papaano ba maligtas? Kaya ang confrontation ni Jesus at ang binatang mayamang ito ay tungkol sa usapin ng kaligtasan. Maliwanag sa isipan ng mayamang lalaking ito na kahit na sa kabila ng karanian na kaniyang namamalas sa buhay, ay meron pa ring bumabagabag sa kanya. Siguro of all these things na nakapalibot sa kanya, masarap na pagkain, malaking bahay, magagandang sasakyan, isa pa rin ang nagbibigay sa kanya ng hindi tiyak na kinabukasan. Ano yun? Ang usapin ng kaligtasan. Sa mayaman, concern niya ang kaligtasan. Paano pa tayong mahirap, no? Paano pa tayong wala nang ginawa kundi kumayod sa araw-araw? May isip pa ba natin yun? Hindi ba mas madali sa mahirap na isiping may Diyos kesa sa mayaman? Tingnan ninyo, kaya tayo palaging inadequate. Kaya tayo palaging nakakaramdam ng kakulangan. Dahil alam natin na sa kakulangang iyan, Diyos ang nagpupuno ng lahat. Mas magandang nag-aalala ka kesa sa hindi mo naiisip ang Diyos. Di ba lahat ng bagay pinapasa Diyos natin pagdating sa buhay? 100 pesos na lang ang pera mo. Paano bukas? Ano sinasabi natin? Bahala na ang Diyos. Ibig sabihin, may espasyo ang Diyos sa buhay ng mga kulang at sa buhay ng mga nangangailangan. Sa kwento ng lalaking mayamang ito, it's all contrary sa buhay ng salat at mahirap. Ang lalaking ito ay nagtatanong, madadala ba ako ng kayamanang ito sa kaligtasan? Kaya maliwanag ang sagot ni Jesus sa maliwanag na tanong. Napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos ang mayayaman. 2 beses, inulit ni Jesus upang ipaliwanag sa mga nakikinig sa Kanya at sa mga alagad
na kaniyang kasama na kahit saan makarating, ang kayamanan ay hindi makapagliligtas ng tao. Gustong bigyan ni Jesus ng emphasis ang dependence on God rather than dependence on material wealth. Klaro yun. Nakatutulong ang kayamanan upang lumago tayo sa pananampalataya at pagkilala sa Diyos. Ito dapat ang paggamit dito. Nakatutulong ang kayamanan upang sumunod tayo sa salita ng Diyos na maging mahabagin sa iba at maging mapagbigay. Nakatutulong ang kayamanan upang tayo'y madala nito sa mga salita ng Diyos at pagtupad ng kaniyang adhikain. Saan nagiging masama ang kayamanan? Kapag ang kayamanan na ang nagdidikta ng paniniwala mo sa Diyos at kayamanan na ang nagdidikta ng direksyon ng iyong buhay. Dahil kahit kailan, hindi natin pwedeng bayaran ang kaligtasan. Dahil ito ay binayaran na ni Jesus ng kaniyang dugo at buhay nang siya ay mamatay at parusahan sa krus ng kaligtasan. Walang kayamanang pwedeng pumantay sa kayamanan ng dugo at pagmamahal ni Jesus sa lahat. Kung nagawa na ng lalaking ito ang lahat ng bagay, ano ang problema? Ano ang sabi ni Jesus? Ito yung gawin mo. Go, sell what you have. Ibenta mo, ipagbili mo ang lahat ng meron ka, ipamigay sa mahihirap, at bumalik ka at sumunod sa akin. Ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos, ang tunay na kayamanan. Anong nangyari sa lalaki? Umalis. Yung kaniyang muka na manglaw, nalungkot, sapagkat siya'y napakayaman. Confrontation between the wealth and God. Pinili niya ang kayamanan, lumakad, dahil ayaw niyang madetach sa bagay na siya ay secure. Ito yung realidad natin Kung saan tayo secure, doon tayo kumakapit. Kung mas secure tayo sa Diyos, di mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Huwag tayong mag-secure sa kayamanan. Dahil sa isang iglap, pwedeng maubos at mawala. Sa bawat desisyon ng buhay na ating gagawin, palagi nating tatandaan ang 200. Ang daan patungo sa kawalan o ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang Ebanghelyo ngayon ay inspirasyon kung ano ang aking priority sa buhay. Mas maganda pong nakadarama ng kakulangan dahil alam mong sa kakulangan, ang Diyos ang magpupuno nito anumang oras ng buhay. Dahil sa kakulangan, alam mong meron kang kakapitan, at dahil sa kakulangan, alam mong meron kang kaligtasan.
Mamimili tayo sa daan ngayong araw. Ang daan ng kapahamakan, ang daan ng kalungkutan, dahil ayaw mong bitawan at magbigay, o ang daang iniaalok ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sana po sa araw na ito, ang Diyos ang magpuno ng ating buhay ngayon. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan, sa mapaglabanan natin ng mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga mahihirap ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway ka na lang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sarili. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao naway matagpuan ang karunungan na unahi ng paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit, naway mabigyang kasiyahan at kalakasan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang ating mga yumawang kamag-anak at kaibigan, naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na iniaalay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan, sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami ay umunlad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo munang lahat. ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming itaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan.
Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumairiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus ang nagpupuno ng lahat ng ating mga kakulangan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali na ibigay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tangi kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalaya na hantong ay payapat may galak sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa at siyang tanging tumatanglaw
Bituin sa aki patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay. Laging awit ang sagisa na mabuhay sa pag-ibig. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na March 6, Huwebes, sa iganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa iyong kaawaan, upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.